Talia's POV. Ano ba talagang plano ni Vladimir? Hindi man lang siya nagsasalita sa harapan kanina ng Old Master Doralte para idepensa sa Rebecca. At kanina alam ko si Rebecca ang nasa kabilang linya, pero malalamig na salitang binitawan niya. Ano ito? Kailangan ko bang maging masaya dahil parang umaayon sa akin ang nangyayari? Muli ba ako makikipag-agawan kay Rebecca? Napabuntong hininga na lamang ako sinandal kong aking likuran sa upuan. Si Vladimir ang nagmamaneho ng sasakyan at nakasunod ang sasakyan ng mga tauhan niya. Hindi kami kumibo sa isa't isa hanggang sa namalayan ko na lang, nandito na nga kami sa harapan ng pamamahay niya. Sinalubong kami ni Mrs. Doris at nilampasan nga kami ni Vladimir at tumakyat sa hagdan. Wala ba kaming kailangan pag-usapan ni Vladimir? Kahit napakaraming dahilan. Kumain na ba kayo ng hapunan, Madam Doralte? Si Vladimir kumain na ba? Balik ko. Bago siya pumunta sa kondo niyo, hindi pa nga siya kumakain. Tara, magluluto ako. Isang simpleng dish lang niluto ko ng madalian dahil meron na ding hinanda si Mrs. Doris sa pagkainan. Ewan ko kung magugustuhan ito ni Vladimir, ngunit maya-maya lang bumaba nga ito sa suot niyang sleeping robe. Hinila ng isang tauhan ng upuan para sa kanya at nilagay ko naman sa pag ang niluto ko. Hindi ko siya pinansin at pinaghanda ko na ng makakain ng aking sarili. Nagkukuha na ako ng niluto ko. Wala na itong laman kung hindi nasa harapan na ni Vladimir. Peace offering mo ba ito sa akin, hindi ba? Bakit kailangan ng peace offering? Ako nga ditong pinaratangan. Ngumisi si Vladimir. Pero sa tingin ko talagang minalait kita ng husto. Ano pinainom mo sa aking ama para depensahan ka ng ganun na lang? Umangat ang paningin ko sa kanya. Walang kupas ang pagiging makisig nito. Kaya nga baliw na baliw sa kanya si Ate Rebecca. May hinahon na tila isang bulkan na pilit nilalagay ang sarili sa normal na sitwasyon upang hindi sumabog. Ang naligaw na hiblang buhok ko sa aking mukha hinawi ko at inipit sa aking tenga. Gayuma, yun ba ang tamang term sa sinasabi mo sa akin ngayon, Vladimir? Alam mo, kung meron ngang ganyang kabisang gayuma, ikaw ang una kong papainumin ng gamot para makita mo katotohanan na nakikita ngayon ng Old Master Doralte. Titikman na sana ni Vladimir ang pagkain na niluto ko nang biglang binitawan niyang kutsara at tinidor. Tinitigan ako ng masama, napatayo at hinilang upuan palapit sa akin. Naupo sa tabi ko at ako nagsimulang kumain. Anong katotohanan ang meron ka, Talia? Ang katotohanan na gusto mong lumandi sa ibang lalaki? Dahil malakas ang loob mo na harapang sabihin sa Old Master Doralte na nais mo sa akin makipaghiwalay? Alam mo ba kung sino nilalagay mo sa alanganin? Alam mo ba kanina kung ano isura mo? Nagpapaka-cheap ka sa harapan ng aking ama. Nais mo ikaw ang depensa niya? Okay, fine. Ako na nga ang cheap. Pero alam mo, kahit gaano pa ako ka-cheap, mas malinis pa rin ako ng iilang milyong beses kesa sa childhood lover mo. Diyan ka magaling, Talia. Naniwala lang ang Old Master Doralte na wala kang kinalaman sa pagdukot kay Thomas. Nagsisimula ka na namang insultuhin si Rebecca. At parang batang inagawan ni Vladimir ang pinggan ko. Pinalipad ito't nagkalat ang pagkain sa sahig. Napapikit na lamang ako at inis na hinarap siya. Bakit hindi mo dinipensa ng iniibig mo kanina? Sana wala na ako ngayon sa harapan mo, Vladimir. Baka mamaya lang dumating ng divorce papers na may pirma ko. Kesa pinapahirapan mo ko ng ganito. Hindi, sa ipinakita niya kanina, alam ko meron ding ipinaglalaban si Vladimir. Ngunit, umaasa lang ba ako? Umaasa ba akong mamahalin ako ng lalaking ito? Hindi ko lang gustong lumalabas sa bibig mo, Talia. Ako pa naman na nagpapakain sa'yo ngayon. Sorry. Aktong tatayo na ako, pero hinila ko pa upo ulit nito. Nope. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba, na mas gugustuhin kong makita ka nagdurusang mabuhay. Kaya mananatili ka sa tabi ko. Ginusto mo ito, Talia, at walang mangyayaring ayawan. Gawin mo gusto mo, Vladimir. May kalayaan din ako sabihin ang gusto ko. Si Rebecca Montejo, mali. Si Rebecca Buenavista, isang numero unong manloloko na nagpapanggap na inosente at kaaya-aya. Lalo na sa harapan mo. Kawawa ka naman. Matagal ka nang niloloko ni Rebecca. Ewan kung saan ko kinuha ang lakas ng loob kong ito para lumabas nga ang mga salitang ito sa aking bibig. Siguro dahil nararamdaman ko kanina na ipaglalaban ako ng Old Master Doralte kahit anong mangyari. Gusto kong katapangan mo ngayon, Talia. At biglang hinawakan ni Vladimir ang braso ko, mahigpit at malakas. Nasasaktan ako, pero ang sakit na nararamdaman ko, wala pa ito sa sakit na ipinaparanas ni Vladimir at Rebecca sa akin. Sa totoo lang, Vladimir, kaya kong isumpa na ikaw lamang naging lalaki ko sa buong buhay ko. Paano naman si Ate Rebecca? Sa tingin mo ba, napakalinis niya? Oras na para labanan ko mga sinabi ni Ate Rebecca sa akin na hindi tugma sa pagkatao ko.
Siyam o baka hindi na mabilang sa daliri. Pinagbubuntis kong anak natin noon pero hindi mo ko pinaniwalaan. At ang isa pang katanga na hindi ka naniwala sa akin ay ang pinagbubuntis ni Ate Rebecca na anak mo ito. Hindi mo yun anak. Binitawan ako bigla ni Vladimir at tumawa. Alam mo Talia, hanggang ngayon yan pa rin ang sinasabi mo sa akin. Alam natin na hindi mo pinabuntis ang anak ko. At si Rebecca nagbubuntis ng tunay kong binhi. Masakit ba Talia? Kailangan ko pa bang ulitin? Sa ngayon pinagbibigyan kita na mabuntis kita. Ano problema at hindi ka mabuntis-buntis? Parang isinumpa ka dahil sa kasinungalingan mo. Muntikan na ako maniwala sa'yo noon. Pero napatunayan ni Rebecca lalo nang pinanganak niya si Thomas na anak kong dinadala niya. Anak ko siya at kahit saan ko man ito daling ospital. Lahat positibo na sinasabing anak ko ito. Anong masasabi mo Talia? Hindi ako makapagsalita. Hanggang sa kinuha niyang buhok kong kumuwala sa pagkakaipit ko sa tenga at muli niya itong inipit sa akin tenga. Matuwa ka at pinagbibigyan pa kita. At tuluyan na tumayo sa pagkakaupo si Vladimir at tinalikuran ako nito. Napabuntong hininga na lamang ako. Ano itong ginagawa ko sa akin sarili? Mabuti na lang na matulog na ako. Narinig kong malakas na tunog ng chopper sa may rooftop. Lumilipad ito at makakahinga nga ako ng maayos kung kasama nitong umalis si Vladimir. Pero nagkakamali ako. Nakatayo ngayon sa nakabukas na pintong lalaking yun. Rebecca's POV. Habang inis kong kinakausap si ma'am at dad tungkol sa nangyari kanina at hindi ako makatulog, tumawag ang nanay ni Talia. Hindi, siya palang nanay ko. Nanay ko ito at wala akong pakialam kung dalawang nanay ko. Honey Rebecca, hindi ka ba makakauwi ngayon sa bahay natin? Miss na namin kayo ni Thomas. Alam ko nagpapahinga na kayo pero sadyang hindi ko napigilan ang aking sarili upang tawagan ka. Ayos lang ba kayo dyan? Mami, hindi ko na itinago dito ang boses ko umiiyak. Umiiyak ka ba dear? Tanga ba siya para tanungin niya ako ulit? Opo. Bakit? Kinuha na nga man ni Vladimir ang baby ko. Hindi ko alam kung bakit akong pinaparusahan nila. Hindi ko na ikwento sa inyo pero kaninang umaga, dinukot ni Talia ang inyong apo. Hindi naniwala ang Old Master Doralte sa sinabi ko. Kung hindi naniwala sila kay Talia na ginawa ko yun sa sarili kong anak para sirain ko lamang ang daughter-in-law ng Doralte family. Mami, hindi ko kayang mawalay sa akin ang baby ko. At hindi ko yun magagawa. Tulungan niyo ako, Mami. Mami. Talia's POV. Muli akong binaboy ni Vladimir. Ginamit ang katawan ko hanggang sa makaraos. Nakatulog din ito kaagad sa tabi ko ngunit ako. Tahimik na umiiyak at namimilipit sa sakit na nararamdaman ko. Hindi ako gumawa ng ingay upang magising si Vladimir. Lumapit ako sa telepon at kahit nga anong mangyari, ang habilin sa akin ni Kuya Simon na wag kong kakalimutan ang numero niya. Anytime maaari ko siyang tawagan. Nahihiyaman ako dahil pasado 1:00 na ng umaga. Nagpapahinga na din ng tao pero kailangan ko siyang guluhin. Wala akong gamot na dala. Kailangan ko ng gamot ang nararamdaman kong sakit para ako mamamatay na. Tinawagan ko numero ni Kuya Simon hanggang sa ilang beses na tumunog ngunit hindi niya sinasagot. Sa sobrang sakit ng nararamdaman ko ngayon, lumabo ng paningin ko't nawalan nga ako ng malay. Vladimir's POV. Paulit-ulit na tumutunog ang telepono kaya naman napalitan akong gumising. Inis na napabangon at lumingon sa katabi ko. Pero wala ito. Baka gumamit lang ng banyo? Sinundan kong tunog ng telepono pero nagulat na lamang ako na makita ko nakahandusay na walang malay si Talia. Hindi ko pinansin ang tunog ng telepono kung hindi sinubukan kong gisingin si Talia. Ngunit wala talagang malay. Nope, wag mo nga ako pinagbibiro Talia. Ilang beses ko man siyang pinagbantaan ngunit talagang walang malay ito. Binuhat ko siya taknong bubuksan kong pinto nang bumukas ito't si Mrs. Doris. Master Vladimir! Hindi na siya nakapagsalita na makita sa bisig ko si Talia. Ihandaan niyo sa sakyan. Tumalikod naman ito pero nang bumaba ako, ang bumungad sa akin isang suntok na muntikan ko ngang mabitawan si Talia. Si Simon, anong ginagawa ng lalaki ito dito? Anong ginawa mo kay Talia? Talia's POV. Nang maidilat kong aking mga mata ay kung anong mabigat na nakapatong sa aking kamay. Ang akala ko si Vladimir pero mali na naman ako. Si Doktora Gwen. Gwen, gising ko sa kanya. Kaagad naman itong napamulat at nataranta na makitang gising na ako. Akala mo naman hindi isang doktora. Umiti ako sa kanya pero kahit nga umiti pa ako dito, ang mukha niya parang hindi pa rin gumagaan ang loob. Sira ulo ka Talia, inis niyang sabi sa akin. Parang hindi mo alam ang kondisyon ng katawan mo. Anong ginawa sa'yo ni Vladimir? Patuloy pa rin hinahayaan na may gawin siyang masama sa'yo? Kailan ka ba aalis sa poder niya? Kapag tuluyan ka ng ililibing?
Talia naman, ang dami namin nag-aalala para sa'yo. Sana man lang kahit hindi mo naisipin ang sarili mo. Sana naman kami nag-aalala para sa'yo. Hindi puro Vladimir lang. Seryosong pagkasabi ni Dr. Gwen ng mga salitang iyon. Nagawa ko na lamang tapikin ang balikat nito. May malin na ako, Gwen. Hindi mo na kailangan mag-alala pa. Ayan ka na naman eh. Kung hindi kita best friend, baka matagal na ako sumuko sa katigasan ng ulo mo. Nanatili ako nakangiti sa kanya. Namamangha ako kung bakit nga ba ganito mag-alaga ang kaibigan ko sa akin. Sino nga pala nagdala dito sa akin? Halata namang nasa loob ako ng ospital. Ang Kuya Simon mo. Talagang walang kwenta yung asawa mo. Instead na ikong isugod sa ospital, ayun tinalikuran ka para punta ng kabit niya. Magpapakamatay na naman daw. Napabuntong hininga ko. Kahit nalungkot nga ako sa narinig ko, thankful pa rin ako na hindi si Vladimir ang nagdala sa akin sa ospital upang hindi niya malaman ang kondisyon ko. Kinuha kong kamay ni Dr. Gwen. Kahit anong mangyari, ayoko malaman ni Vladimir ang sitwasyong sakit ko. Muling napailing si Dr. Gwen. Alam ko mapagkakatiwalaan kita, Gwen. Alam ko. Kinabukasan, kaagad ako nagpa-discharge sa ospital. Muli akong pinaalalahanan na uminom sa tamang oras ng aking mga gamot. Nang makita ko ni Kuya Simon sa information desk, napapikit siya't napahilot ng sentido. May dala sana siyang isang basket ng prutas at balak pa atang magtagal ako dito sa ospital. Lumapit ako sa kanya, ngumiti. Thank you, Kuya Simon. No, martyr ka pa rin. Heist, yung prutas na yan, gagawin kong fruit salad. Akin na yan. Kailangan mo natili dito sa ospital, Talia. Kuya naman, buhay pa ako't malakas. Alam mo naman ang idudulot na depression sa isang pasyente kapag nanatili lang siya sa loob ng silid. Mapapadali lang ang buhay ko. Habang meron pa akong oras sa mundong ito, gusto kong konsumihin yun na masaya. Chill lang, Kuya Simon. Alam kong mahaba pang buhay ko. Ang sabi ni Ate Rebecca, napakasama ko daw at ang masamang damo matagal mamatay. Kaya chill lang, Kuya Simon. Saka tininan ko ang basket. Bibili ako ng ice cream at gatas para dito. Daan ka mamaya sa unit ko, Kuya, ha? Saka maraming salamat pala tungkol kagabi. Maasahan talaga kita. Sabay kindat ko. Nagpakitan ng mukha si Kuya Simon na parang suko nga sa katigasan ng ulo ko. Samahan mo muna ako, Kuya Simon, sa supermarket. Saka maanim ba ako ihatid sa kondo? Sure. Thank you, Kuya. Madam Doralte. Napalingon kami ni Kuya Simon sa likuran at palapit ang grupo ni Mrs. Doris. Napayuko ito sa harapan namin. Lalabas na pala kayo. Pinadala kami dito ni Master Vladimir upang... Binigay ko muna kay Kuya Simon ng basket ng prutas. Saka hinarap si Mrs. Doris, hinawakan kong kamay nito. Pakisabi na lang kay Vladimir na maayos ng aking lagay. Saka mahirap man itong ipaabot sa kanya, pakisabi na lang din na ayos lang kung kailangan niya ng oras para bigyan ng atensyon si Rebecca. Mananatili ako sa kondo ko kung ano man ang maramdaman ko kagabi. Dahil lang hindi ko komportable na umuwi sa bahay niya. Kung hindi niyo kayang sabihin, tatawagan ko po siya mamaya. Rebecca's POV. Kahit ilang segundo, ayoko malaman na magkasama si Vladimir at Talia. Ayoko. Kaya naman walang choice si Vladimir para puntahan ako, lalo nang nilaslas kong aking pulso. Naunang dumating ang kinikilala kong magulang, ang mag-asawang Venavista. Bakit mo naman ito ginawa, Iha? Saktong dumating ito dahil ang mukha ko basang-basa na kunwaring luha ko at napapahikbi pa ako. Labis na pag-alalang nasa mukha nila. Si Talia pinagbibintangan ako. Ako daw nagpadukot ng sarili kong anak. Bakit ko naman yun gagawin? Ni ayoko nga masaktan si Thomas. Binabaligtad niya ako, Mama. Sa likod ng pagiging mabait kong kapatid sa kanya, heto pa talagang isusukli niya sa akin. Ang sirain ako sa harapan ng Old Master Doralte. Hagulhol ko. Niyakap ako nito. Si Talia na yan. Bakit niya ito ginagawa sa'yo? Yakap sa akin ni Mrs. Venavista. Bumukas ang pinto at si Vladimir ang pumasok. Hindi magandang titig niya sa akin, ngunit bakit hinahayaan mo lang na mangyari ito sa anak ko? Si Mr. Venavista. Sinabi niya ito na parang kasalanan ni Vladimir kung bakit ko ginawa ito sa aking sarili. Hindi ito maganda. Dad, wala pong kinalaman dito si Vladimir. Alam ko na kahit siya ay wala pong magagawa sa nais na iparating ni Talia sa akin. Kahit na, ikaw iho, kailan mo ba talaga paninindigan si Rebecca? Hahayaan mo lang ba siyang tawaging kabit? Naaawa na ako sa anak ko. Binigyan ka niya ng anak tapos hindi mo siya pananagutan? Saka kinuha pa niyo sa kanya si Thomas. Hindi sumagot si Vladimir kung hindi tinitigan ako nito na parang ako ang kailangan magpaliwanag ng kabaliwang ginagawa ko. Halatang wala siya sa mood magsalita. Dad, natakot lang siguro si Thomas kaya mas ginusto niya manatili sa Doralte Manor.
Nagkakatromang nangyari sa kanya. Dinukot siya ni Talia habang kasama ko siya, kaya siguradong nais niya manatili sa lugar kung saan siya secured. Pero hayaan niyo, kakausapin ko si Vladimir na kung maaari kausapin ang anak namin. Anytime, Rebecca. Maaari mo makausap ang iyong anak. Anong ginagawa ng phone mo? Si Vladimir. O mas pinili ng bata na hindi ka kausapin? Ano sa tingin mo? Nailang ako sa tanong ni Vladimir, kaya naman bago pa man makapagsalita ang mag-asawang Buenavista sa kanya. Ma'am, Dad, kung maaari iwan niyo na po muna kami para makapag-usap kami ng masinsinan na Vladimir. Pangako mas magiging maayos po ako kapag nagkausap kami ni Vladimir. Napabuntong hininga na lamang ang mag-asawa. Bago umalis si Mr. Gardo, tinapik niyang balikat ni Vladimir. Pag-usapan niyo nga ito ng masinsinan? Nang lumabas nga ang mga ito. Galit sa akin si Thomas? Yun bang ibig mo sabihin sa akin, Vladimir? Balik ko sa sinabi niya kanina. I have no idea, Rebecca. Ano bang nangyari pati sarili mo sinasaktan mo ng ganyan? Kahit ako nadadami sa mga ginagawa mong ito. Mas matatakot si Thomas kapag nalaman niyang ginagawa mo yan sa sarili mo. Kaya mas makakabuti na magpagaling ka muna bago bumalik si Thomas sa'yo. Vladimir, hindi ito tungkol kay Thomas. Itong ginagawa ko sa akin sarili. Nararamdaman ko kasi, si Talia ang mahal mo, hindi ako. Mahal mo ba si Talia? Kung mahal mo na siya, hahayaan ko na kayo. Basta akin si Thomas. Dahil ipinamukha naman ni Talia sa pamilya mo na hindi ako karapat-dapat sa'yo, na masama ako, at ang pagmamahal ko sa'yo, Vladimir, ay naging landi na lamang sa paningin nila. Kahit ikaw nabulag ng tuluyan, wala na akong kalaban-laban pa. Mas mabuting mawala na lamang kami ni Thomas sa mundong ito. Hadlang lamang kaming dalawa sa pagmamahalan niyo ni Talia. Napabuntong hininga sa Vladimir at napilitang maupo sa harapan ko. Talia's POV. Sa loob nga ng 2 linggo, hinayaan lamang ako ni Vladimir na manatili sa aking condo unit. Matapos ding ibigay ni Kuya Simon ang peking resulta ng depression nga ang dahilan kung bakit nagkaroon ako ng aksidente isang gabi, ayoko siyang makita kung siya naman talagang magiging daan para maging maikli ang buhay ko. Pero hindi ko inaasahang meron ako natanggap na dokumentong galing sa Doralte Corporation. Willing silang bumili ng share sa tinatayo kong negosyo. Ito ay dahil na naman kay Vladimir o baka naman ang kagustuhan ng Old Master Doralte na suportahan ang negosyo ko. Kaya naman pumunta ako sa kumpanya ng Doralte Corporation upang linawin ang tungkol sa dokumentong ito. Buo ang isipan ko na tanggihan ang tungkol doon na personal. Hindi ko nakausap si Vladimir kundi si Secretary Philip. Madam Doralte, hindi magugustuhan ng Old Master Doralte kapag tinanggihan mo suportang binibigay sa'yo. Kahit si Master Vladimir na predict na niya tungkol sa bagay na ito. Alam niyang tatanggihan yung tulong na ito. Nais niyo ba talagang tanggihan? Napaisip ako, sasama ang loob ng Old Master Doralte kapag tinanggihan ko ang tulong niya. Sige, tatanggapin ko. Pero talaga bang walang kinalaman dito si Vladimir? Kasi hindi ko gusto na itong itinatayo kong negosyo. Baka balang araw, malaman ko na lang na hindi na ito akin. Wala pong kinalaman dyan si Master Vladimir. Sige, pakiabot na lang sa sekretary ng Old Master Doralte na malaking pagpapasalamat ko. Makakaasa ka, Madam Doralte. Hindi ko naman nga namamalaya na palagi nga akong ina-address sa pagiging Madam Doralte ko. Ewan ko nga kung anong ginagalang nila, yung pagiging ako ba o yung titulo ko bilang isang Madam Doralte. Pagkatapos ko makipag-usap kay Secretary Philip, medyo biglang nahilo ako. Niyaya naman ako nitong hatiran niya, pero ayokong maabala yung tao. Kaya nang palabas na ako sa may pintuan, nanlalabo ng aking mga mata. Buwakas ang elevator. Maayos naman ako nakasakay at napapahilot ng aking sentido. Sinusubukan na maging normal ang aking paningin hanggang sa muling bumukas ang pinto at paglabas ko. Parang nanghina ang aking tuhod upang muntikan na ako bumagsak sa sahig. Muntikan kung hindi lang may sumalo kaagad sa akin, si Vladimir. Naging malinaw sa paningin ko sinalubong niyang ngisi sa akin at nagmamadali akong tumayo sa sarili kong mga paa pero nangihina talaga ako. Kaya naman hindi ko namalayang binuhat ako nito. Bitawan mo ako, Vladimir. Mahina akong sinabi sa kanya. Habang sa kanyang likuran sumusunod ang kanyang mga tauhan. Pabalik kami sa kanyang opisina. Namalayan ko na lang inupo ako nito sa sofa. Inutusan sa Secretary Philip na magpatawag ng doktor. No need, ako nang titingin kay Talia. Si Ate Rebecca. Lumapit ito sa akin at kinuha ang pulso ko. Hinila ko kaagad ang aking kamay. Kailangan ko lang magpahinga. Sinabi ko upang tigilan nila ako. Kumilos ako upang lumayo ng bahagya sa kinaupuan ni Ate Rebecca. Saka ipinikit ang aking mga mata. Wala akong ginagawang masama sa'yo, Talia. Bakit ganito ka na lamang sa akin kagalit? Pinapatawad naman kita sa mga mali mong nagawa. Anong gagawin ko para mawala yung galit mo sa akin? Parang nais kong tumawa sa sinasabi bigla ni Ate Rebecca. Napamulat ako.
Imbis na makapagpahinga ako, alam ko hindi ko yun magagawa dito. Lalo na't alam kong nariyan lamang sa paligid ko ang mapagkunwaring babaeng nakilala ko sa buong buhay ko. Seryoso ka ba, Rebecca, sa sinasabi mo? Sa pagkakaalam ko kasi, wala akong nagawang mali sa'yo o kasalanan para patawarin mo. Tumayo na ako. Talia, pigil sa akin ni Vladimir, ngunit iniwasan kong kamay niya. Magpapahinga lang ako. Gusto ko yung malayo sa inyong dalawa. At tuluyan na ako naglakad palabas ng opisina ni Vladimir. Tinawag ako ulit nito pero narinig kong pinigilan siya ni Ate Rebecca. May nakasalubong akong babae at nagtanong ako dito kung nasa ng pastry ng kumpanyang ito. Kailangan ko nang maiinom dahil nauuhaw ako bigla. Ewan ko ano ba talagang nangyari sa akin. Tinuro naman ako nito at agad ako nagpasalamat. Ngayon lang ako nakapunta sa pastry ng Duralde Corporation. Malaki ito at buffet ang pagkain para sa mga empleyado. Alam ko namang maalaga ang kumpanyang ito sa empleyado nila. Kung ako nga naman empleyado, natural na matatakot akong gumawa ng kamalian. Hindi dahil sa maayos ng pamamalakad ng kumpanya, kundi ang background ng pamilya ng mga Duralde. Isang mafia boss ang Old Master Duralde. Kumuha ako ng maiinom at ang malamig na tubig ang siyang pumawi ng hilong aking nararamdaman. Pero hindi ko akalain na sinundan pala ako ni Ate Rebecca. Sa tingin ko ang mas kilalang Madam Duralde dito ay hindi ang legal na asawa ni Vladimir kung hindi ang kabit nito. Halata naman sa pinapakitang respeto ng mga empleyada dito. Mas marami atang beses na pumupunta rito si Rebecca sa kumpanya ni Vladimir kaysa sa akin. Bilib ako sa taktikang panunulot ni Ate Rebecca. Akalain mo nga naman, Talia, kay aga-aga gagawa ka agad ng eksena. Napaka-cheap mo bilang legal na asawa ni Vladimir. Kumuha siya ng tasa at mayroong paketing binuksan. Saka ang cheap mo kumpara talaga sa inakakala ko. Kahit ang Old Master Duralde hindi mo pinatawad na landiin. Anong paglalanding ginawa mo sa matandang yun para depensahan ka ng ganun na lamang? Natural na masakit na sinasabi ni Ate Rebecca. At natural na walang katotohanan yun. Kaya medyo nasasaktan ng pride ko. Pero may oras pa ba akong namnamin ng sinasabi niya? May oras ba ako makipag-away sa kanya? Wala. Kung ano man ang masamang nangyari sa araw na ito, ayun nagkatagpo kami dito. Ate Rebecca, pakinggan mo naman ang sinasabi mo. Meron bang kahit katitin na katotohanan ang nilalabas ng bibig mo? Sa tingin mo ba lahat ng tao kasing cheap at kasing sama mo? Nga pala, bilib na bilib ako sa pinapakita mong palabas lagi. Number 1 fan mo na nga ako eh. Kaya lang akong fan mo na hindi sinusunod sa kalokohan mo. Matalinong taong Old Master Duralde kaya hindi umepekto ang palabas mo sa kanya. Kitang-kita nitong tunay mong ugali noon pa lang. Walang hiya ka talaga! Gigil niyang titig sa akin. Mas ikaw ang walang hiya. Tang na ka talaga, Talia! Pinagmumukha mong napaka-inosente mo. Kung hindi ka nagsalita ng mga masasama sa akin at ininsultong aking nakaraan sa harap ng Old Master Duralde at kay Vladimir, hindi ito mangyayari. Nagwagi ka dahil nais ni Vladimir at Old Master Duralde na paimbestigahan ang nakaraan ko. Pero alam mo, wala naman sila makukuha sa bagay na yan. Kung anong meron ako ngayon ay akin. Napangiti ako sa sinabi ni Ate Rebecca. Good luck. Tama naman, diba? Kung ano yung iyo ay iyo. Pati yung masama mong ugali, iyong iyo. Sa sinabi ni Ate Rebecca, ibig lang sabihin nakinig si Vladimir sa akin. Huwag niya sinasayang itsura niyang matalino. Naman, Talia, huwag kang masyadong matuwa. Sinasabi ko na ito sa'yo, Talia. Walang mahahanap si Vladimir laban sa akin, lalo na sa mga sinabi mo sa kanya. Ang tanong, ano bang mga sinabi ko sa kanya? Meron ka bang alam? Pangiinis ko sa kanya. Ngayon lang ako natuwang manginis. Malaki ang respeto ko kay Rebecca noon pero ngayon, naubos na at nagising ako sa katotohanan na hindi dapat ito tinitingala. Matagal ka nang pinagdududahan ng asawa ko. Hayop ka! At ang mainit na ang ginawa niya, isasabi sana niya ito sa akin na biglang may humarang sa pagitan namin dalawa. Pagangat ko, si Kuya Simon, nakaharap ito sa akin at bahagyang napapikit bago nilingon si Ate Rebecca. Hanggang kailan kayo mag-aaway sa isang lalaki lamang ha? Bulyaw niya kay Rebecca. Alam ko nasaktan si Kuya Simon kaya naman kumuha ako ng tissue. Ang suot niyang kulay puting damit ay nadumihan lamang dahil sa kagagawa ni Ate Rebecca. Kahit kapatid kita, Rebecca, maaari kitang kasuhan ng assault dahil sa gagawin mo kay Talia. Aba naman Simon, talagang bulag na bulag ka dyan kay Talia. Maraming mas maganda dyan sa kanya. Bakit gagawin mong lahat para sa kanya? Kahit tayong totoong Natigilan si Ate Rebecca. Magkapatid bang sasabihin mo? Si Kuya Simon. Hindi tayo magkapatid. Sanay pa rin akong kilalanin kitang kapatid. Pero isa pala akong Venavista. Mas makapangyarihang pamilya kaysa sa mga Montejo. Kaya tumabi ka dyan, Simon. Huwag ka magtatangkan, takutin ako.
Ano naman kung sasaktan kong babaeng yan? Sasaktan ko talagang punyetang yan. Huwag kang harang-harang. Aktong kakalmutin ako ni Ate Rebecca nang biglang iniwas ako ni Kuya Simon. Tss, si Madam Talia Duralde, pasyente ko. Bilang kanyang doktor, natural na responsibilidad kong protektahan ng pasyente ko. Tang naman talaga naman Simon. Hindi ka naman siguro bulag. Kapag kinampihan mo siya, ibig lang sabihin, kinakalaban mo pamilyang Venavista. Si Namamatdad na kilala nating dalawa at si Vladimir. Kakampi mo ba talaga si Vladimir? Tanong ni Kuya Simon na parang sampal kay Ate Rebecca. Fine, magpapadala na lamang ako ng demand letter galing sa abogado ko. Nais ko kasing malaman ng isang doktorang kagaya mo, Rebecca, kung bakit mabigla na lang mananakit ng ibang tao. Simon! Angal ni Ate Rebecca. Habang ako hinila ni Kuya Simon at sumunod naman ako dito palabas sa gusali. Agad akong pinasakay nito sa sasakyan at siya mismo nagmaneho. Talaga bang sasampahan mong isang Miss Venavista? Nananadya akong tanong kay Kuya Simon. Kung hindi pa sa akin tumawag sa Secretary Philip, tsak gumawa na naman kaya ng skandalo na Rebecca. Tinawagan ka ni Secretary Philip? Yap, masama daw ang pakiramdam mo. Oo, medyo nahilo lang ako kanina. Pero okay na ako ngayon. Wala nang kailangang ipag-alala. Maraming salamat kanina, Kuya Simon. Pakihatid na lang ako sa may butik ko. Seryoso ka ba dyan, Talia? Sinabi ko naman sa'yo magpahinga ka na muna. Sus, ayoko mag-isip ng kung ano-ano. Ayoko nang wala akong ginagawa. Mapapadali lang ang buhay ko kapag nagpahinga ako. Oo, matigas ang ulo ko pero sarili kong buhay naman ang dinadala ko, hindi ba? Hinatid naman ako ni Kuya Simon sa aking shop at ang titig niya sa akin, labis ito nag-alala. Huwag kang mag-alala, Kuya Simon. Tamang oras ko ininom lahat ng aking gamot, kaya chill lang ha. Baka ikaw pang mauna sa akin. May ngiti sa aking labi na sinabi ko yun. Tsk. Ang iniwan nitong tugon sa akin pagkatapos maihatid ako ni Kuya Simon sa butik ko. Naging maayos ng buong araw ko. Hanggang sa hindi ko na malayan madilim ng paligid ko kung hindi lang ako napaunat ng aking kamay at tumingin sa labas. Napangiti ako kasi sa lamig ng panahon, parating na talaga at ang araw ng Pasko. Alam ko hindi magtatagal, papatak ng pinakaunang nyebe. Marla, sa tingin ko kailangan na nating pagplanuhan kung paano natin lalagyan ng Christmas decor ang butik natin. Saka yung perfume scent sana para sa darating na Pasko. Kamusta ang packaging? Ibibigay mamang layout department bukas ang design. Sa tingin ko nga rin ma'am at napangiti ako sa kanya. At sa tingin ko sa araw na Pasko marami akong kailangan dalawin. Kinuha ko na susi na sasakyan ko at pupunta na sana ako sa garahe na biglang may dumating na sasakyan. Si Kuya Simon. Madulas sa daan, ihahatid na kita. Saka meron din akong itatanong sa'yo. Ngumiti ako sa kanya. Curious ako sa mga itatanong mo, Kuya Simon. Ngunit wag mo naman sana akong gisahin. Wala akong choice kung hindi buksan ang pinto ng sasakyan ito. Sasakay na sana ako nang biglang may dumating na isa pang sasakyan. Pamilyar ito sa akin at kamuntikan na nitong bungguin ang sasakyan ni Kuya Simon, si Vladimir. Ano kayang gagawin ni Gwen na ikakagulat ni Talia? Anong masasabi ni Gwen na posibleng ikapahamak nito kay Vladimir? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.